Wala nang intro-intro, eto na ang sikreto kong ritual kung paano ako pumayat. Eto yung katawan ko last November 2025. Eto yung mga panahong napabayaan ako sa kusina, namumutok na yung mga damit ko, hindi ko na makasya. Yung tipong malaki pa yung braso ko sa asawa ko at parang 5 months lang naman akong buntis, Diyos mio. Tumataginting na 76 kilos lang naman yung timbang ko, Diyos ko. At ito yung katawan ko pag wala akong damit. Pwede akong pang Viva Max. At ito yung mga panahong nasampal ako ng katotohanan at umiiyak ako palagi. Wala na akong makasyang damit at nauumay na ako sa itsura ko. Halos wala na akong leeg at kahit gumamit pa ako ng filter, hindi na talaga napapalit ang mukha ko. Lagi akong tumitingin sa salamin at lagi ko sinasabi, ba't nagkaganito ako? Anong nangyari? Bakit napabayaan ko yung sarili ko? Bumaba na rin yung self-confidence ko at hindi na ako masyadong naglalabas at umiiyak ako palagi sa asawa ko. At isang araw nga nabigla ako dahil may malaking parcel na dumating sa amin at tuwang-tuwa ako dyan dahil sabi ng asawa ko, binilhan niya ako ng walkpad. Sabi ng asawa ko sa akin, imbis na umiyak ka palagi, tulungan mo yung sarili mo at tutulungan din kita. Minomotivate ako ng asawa ko dyan at sabi ko talaga sa sarili ko, kaya ko to at kakayanin ko to. Halos araw-araw, isang oras akong nag-walking at nagja-jogging at yung unang linggo ko, hindi siya naging madali dahil nag-a-adjust pa yung katawan ko. Pero nagpatuloy lang ako. Sabi ko sa sarili ko na umpisahan ko na to at tutuloy-tuloy ko. Sa umaga, hindi ako nagbe-breakfast. Umiinom ako ng tea, 3 basong tubig at diretso walking at jogging na ako. Wala ding excuse sa akin. Kahit anong suot ko, mag-walking at magja-jogging ako para hindi rin ako tamarin. Isa pang tips, pag nag-walk pad ako, naka-crocs at medyas lang ako dahil mas magaan at mas komportable ako. Alam nyo, ano mga panahong yan, halos mag-iisang buwan pa lang akong nagwo-walking at nagja-jogging. Pero feeling ko, pang Viva Max na yung body ko. Noong mga panahong yan, hindi talaga ako lumalabas. Hindi ko pinupuntahan yung mga kaibigan ko. Iniwasan ko ang pagpo-food trip, lalo na ang alak. Hindi ko binigla yung pagda-diet ko. Pag masakit yung pakiramdam ko, nagpapahinga ako. At pagdating sa pagkain ko, unti-unti kong binawasan yung pagkain ko ng kanin, yung mga cravings ko. Hindi rin ako sumasabay kumain sa mag-ama ko para hindi ako natutukso. Bumili din ako ng shirataki rice at eto yung pinalit ko sa kanin ko. Kasing lasa lang to ng regular rice, medyo matabang lang to ng konti at ang kagandahan pa dito, mababa lang yung calorie content niya. Una talaga nauubos ko yung isang pouch nito at unti-unti nga nagbawas ako at kalahati na lang yung kinakain ko ngayon. Hindi biglaan yung ginagawa ko, paunti-unti. Malaking tulong talaga tong shirataki rice. Pero minsan naman hindi ako kumakain ng kanin, puro ulam lang. Inaraw-araw ko rin yung pag-inom ng tea, hindi ko inaalis yan sa ritual ko araw-araw at 3 basong tubig pagkagising agad at pag nagugutom ako, more water yung iniinom ko. Sa mga nagtatanong naman kung umiinom ba ako ng mga slimming capsule, slimming drinks, nagpapa-inject, nagtitersepatide, hindi po. Kung matagal ko na kayong followers, alam nyo naman siguro yung nangyari sa akin before. Muntik ko nang ikamatay ang pag-inom-inom ng ganyan at na-hospital pa ako. Kaya ngayon, natuto na ako. Balanced diet yung ginagawa ko. Hindi ako nagka-crash diet at exercise araw-araw. Yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. At syempre, kailangan talagang iwasan yung mga alak, yung mga matatamis, yung mga carbs, at yung pagkain ng maraming-marami. Aminado naman din ako, nung una nahihirapan akong mag-diet at madalas natutukso rin ako. Pero ngayon, unti-unti na akong nasanay at nai-enjoy ko na yung pagkain ng ganito. Tsaka inalis ko rin yung cheat day na yan dahil nung una may cheat day pa ako. Tapos hanggang sa nagugustuhan ko na naman yung pagkain, kaya inalis ko yung cheat day ko. Ang ginagawa ko, pag meron talaga akong gustong kainin, kakainin ko siya. Pero isang beses ko lang gagawin yon at magtutuloy-tuloy na naman ako sa pagkain ko ng balanced diet. Alam nyo, hindi ako against sa mga umiinom ng pampapayat at nagpapa-inject. Diyos mio, sino ba naman yung ayaw sumeksi at pumayat, diba? Pero siguro hindi lang talaga siya para sa akin. Sa mali din kasi yung ininom kong pampapayat noon, kaya nagkaganon. Sa mga nagtatanong naman kung nagka-calorie deficit ako, nung una ganun yung ginagawa ko. Kaso wala akong tiyaga sa pagtitimbang at pagkukompute lagi ng pagkain ko, kaya tinigil ko siya. Ang ginagawa ko, ina-alternate ko yung pagkain ko. Minsan hindi ako kakain ng rice, puro gulay lang, itlog. Minsan naman, puro ulam lang, pero madalas talaga puro gulay ako dahil napansin ko rin, nag-glow ako sa gulay. Ay.
Tsaka isa pa sa mga hindi nawawala sa pagkain ko, yung itlog dahil mabilis akong nabubusog dyan. At pag nauumay na ako sa paulam-ulam at paggulay-gulay, ayan, syempre magshishiritaki rice naman ako. Alternate yung ginagawa ko para hindi ako nauumay. Last November 2025, ito yung katawan ko, 76 kilos. Pero ngayong March 2026, ito na yung katawan ko at 62 kilos na lang ako. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ritual ko, pagkain ng balanced diet, pag-exercise at pag-inom ng maraming tubig at pagtsatsaa sa umaga. Yan ang sikreto kong ritual. Hindi naging madali ang journey ng pagpapapayat ko, pero napaka worth it naman. Kaya kung nakaya ko, kayang-kaya mo rin. O, para ma-inspired ka namang magpapayat, ito yung katawan ko dati, pang Viva Max. At eto naman ako ngayon.